Kumusta kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa atin sa araw na ito ng linggo, 22 sa buwan ng Disyembre 2024. Kamusta po kayo? Sana ho kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kaibigan, yung ating broadcast ay umiikot sa ating Panginoong Yesus sa kanyang salita at siyempre sa turo ng simbahan. Nagpapasalamat tayo sapagkat tayo ay nagising. Binigyan tayo ng Lord ng opportunity para magkita-kita sa araw na ito. At naniniwala po ko na mayroong blessing ang Lord sa atin, hindi man material kundi spiritual blessings. Alam natin ang pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoon at sa pagiging bahagi ng kanyang simbahan na itinatag ni Jesus ay malaking pagpapala na huyan sa atin. Kaya marapat lamang na tayo ay magpasalamat, magpuri, dakilain natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y muna'y mananalangin sa umagang ito. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng Catholic community nationwide. Magandang umaga, 5:02 sa aking orasan. At salamat sa Panginoon, ang Sunday po ay espesyal na edisyon ng Kabrad. At salamat po sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa atin. Marlon Tual Dayday, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya at sa inyong parish priest. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pagbati muna sa lahat ng mga birthday celebrants today, happy birthday. At doon po sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, blessed wedding anniversary po sa inyo, mga kapatid. Pagbati sa aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. Ganoon din kay Father Dominic de Ramas at lahat ng mga pare na kasama nila dyan sa Diocese. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng mga staff, magandang umaga po. Kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, ang spiritual advisor ng CFD, magandang umaga po sa inyo, Pads. Ang lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders ng Bacolod, Granada, Taloc at Kabangkalan, magandang umaga po sa inyo. Especially si Doc Ray Entilla, magandang umaga sa buong pamilya, Doc. Kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente sa Bacolod. Harvey Angke, ang Vice President. George Quiles, ang Secretary. At si JB Akma, ang Treasurer. Ganoon din sa aking ninong sa confirmation, Herald Doloso dyan sa CFD Granada, kay Bro Barbon at sa iba pa. Maraming salamat po. Binabati ko rin yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, kung saan member si Brad Calix. Kay Reverend Father Luan Torrefranca, Pads, magandang umaga po. Ganoon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, kay Seminarian Simon at Seminarian Ken Calciano, Sister Malu ng Pastoral Council at si Bro Bernardo Apoyon and Company, at sa lahat ng mga parishioners
sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Magandang umaga po sa inyo. Ang Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang umaga sa buong tropa dyan, sa kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Good morning. Ganoon din kay Elder Pabs Gonzales, John Englis, sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, kay Willie Canseco, kay Joseph Benedicto. Ganoon din sa buong tropa natin dyan sa Pesma Plus sa Israel. Magandang umaga, tanghali o gabi po. Salamat po for praying for our ministry at sa inyong suporta, Pesma Plus. At sa Latin Rosaries Missionaries na umaantabay sa atin sa pananalangin, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Lord willing ho, magkita-kita tayo minsan, maski na sa Zoom. Ganon din na pagbati kay Reverend Father Darwin Gitgano sa buong tropa ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong at sa lahat ng mga tropa natin sa Punto por Punto. Mga kapatid, next year, magkakaroon po kami na tambalan ni Bro Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 years na ho siyang Katoliko, mga kapatid, pastor na naging Katoliko. Magkakaroon kami na tambalan next year, January, once a week lang ho yan, probably every Friday or Monday. At magkakaroon din po tayo ng ilang mga pagbabago sa ating broadcast. Ako po ay reporter ng FEBC Philippines dati, ng Far East Broadcasting Company, at magbabalita po tayo. Araw-araw ho na pagbabalita yan, Monday to Friday, kaya nga lang alas 12 ng tanghali. Opo, meron tayong ilang local news dito sa Negros, meron tayong national news, ano nangyayari sa Maynila, meron tayong international news sa labas ng bansa, at meron tayong balitang Vatican. Yun po yung antabayanan nyo na pagbabalita natin. Issue ngayon, yan po yung pamagat ng ating pagbabalita. Next year na po yan by January. Alright, tuloy natin mamaya yung ating mga announcement, at magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Alam ko medyo maaga yung ating broadcast. Pagka Sunday, alas 5 talaga yan. At pagka Monday to Friday, alas 6 hanggang alas 7. Tapos sa gabi, ng Monday to Friday, usapang Katolisismo, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At pagkakaroon din ho tayo ng usapang OFWs, additional na ministry natin online. Kaya lahat po ng mga tagapakinig at followers ni Brad Calix ay ilalagay ho namin kayo sa usapang OFWs, especially kung kayo po ay nasa labas ng bansa. Meron tayong tagapakinig from Malaysia, from Japan, Ireland, at Saudi Arabia. Ray Dan Garcia, maganda umaga po. Salamat for joining po, Ray Dan Garcia. God bless sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Alright, diretso na tayo sa ating reflection for today. Luke chapter 1 verse 35 to 39. Sa wikang Banyaga, ganito ang pagkakasabi. The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Remember your relative Elizabeth. It is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old, for there is nothing that God cannot do." "I am the Lord's servant," said Mary. "May it happen to me as you have said." And the angel left her. Now soon afterward Mary got ready and hurried off to a town in the hill country of Judea. She went into Zachariah's house and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby moved within her. Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice, "You are the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear. Why should this great thing happen to me, that my Lord's mother comes to visit me?
For as soon as I heard you greeting, the baby within me jumped with gladness. How happy you are to believe that the Lord's message to you will come true. Baka, mga kapatid, tayo po'y nasa ika-4 na Advent na linggo. Sa araw na ito, December 1, 8, 15 at ngayon po ay December 22. Renato Oghayon, maganda umaga po mula sa Cagayan de Oro. God bless sa buong pamilya bro at sa inyong parish priest. Opo, pakilagay po ang inyong parish priest para ma-shoutout natin na maayos. Mga kapatid, gusto kong sentruhan dito uli si Mama Mary. Naniniwala po tayo bilang mga Katoliko sa 4 na dogmas. Pag sinabing dogma, ito po'y pinagtibay ng magisterium na aral. At bilang Katoliko, mahalaga po sa atin na malaman natin itong dogmas na ito, Marian dogmas to kung tawagin sa theology. Ito po yung ating pinaniniwalaan patungkol kay Maria. Ano po yung 4 na Marian dogmas kung tawagin? Una, ang tawag natin kay Mary, hindi basta si Mary, kundi siya po ay Mother of God. Naniniwala tayo that Mary is the mother of Jesus. Pero si Jesus ay Diyos. Therefore, she can be called Mother of God. No, ako'y pastor pa, hindi ho namin tinatanggap yung idea na yan. Darling May Peñaflor si Bonga. Magandang umaga kapatid sa buong pamilya sa inyong parish priest. Hindi ho namin tinatanggap ang idea na si Maria ay tawaging Mother of God. Kasi pagkat ginawa ho natin yan, ang ibig na sabihin yan, kung siya ay ina ng Diyos, therefore si Maria ay Diyos din. Yun ang aming understanding. No, kay pastor pa. Pero ang turo ng simbahan ay napakalinaw. Si Maria ay hindi ordinaryong babae. Siya po ay nagdalang tao kay Jesus ng 9 na buwan, normal sa isang babae, at isinilang niya itong tagapagligtas. Ang tawag natin kay Jesus, divine person. Bakit divine person? Hindi lang po siya tunay na tao, kundi siya po ay tunay rin naman na Diyos. Huwag ho natin kakalimutan yan kasi napaka-importanting aral ho yan. Diyan ho namamali ang mga kaibigan nating Katoliko na pag tinanong mo, ano bang paniwala mo kay Jesus? Sasabihin nila, gumawa ng milagro, nagpagaling, etc. Hanggang dun lang. Hindi ho. Divine person si Jesus. Divine, ibig sabihin, Diyos si Kristo. Hindi ho yung paniwala ng mga iglesia ni Manalo na si Kristo ay tao lang, period. Mali po, maling aral yon. Huwag niyong tatanggapin yung aral na yon at pakikinggan. Mali po ang aral nila patungkol kay Kristo. Ang tama, ayon sa Biblia, si Kristo ay divine person. Siya ay tunay, 100% tao at 100% Diyos. Napaka-importante niyan. Pangalawa, hindi lang si Maria ay Mother of God, kundi naniniwala tayo ayon sa turo ng simbahan sa perfect virginity o yung tinatawag na perpetual virginity. Pag sinabing perpetual, nagpapatuloy o nagpatuloy. Bakit ba nabuntis si Maria? Dahil ba kay Jose na nagtalik sila? Walang ganon. Dahil po yun sa banal na espiritu. Gumawa ng paraan ng banal na espiritu para mangyari ho ang bagay na yun. Ito pinaniniwalaan natin. Naniniwala tayo ayon sa turo na simbahan na si Maria, before, during, and after, ay nanatili po siyang birhen. Wala silang parang physical contact na ni Jose. Kasi maaga namatay yung kanyang asawa na si Jose. Ang huli ho nating nabasa sa gospel hindi lang nung isinilang si Jesus, nandun pa siya, nung 12 taon, si Jesus nakita
Hinanap nila, bumalik sila, di ba? Papuntang Nazaret. Habang naglalakad sila, hindi nila nakita yung anak nila. Nawawala. Tas bumalik sila sa Jerusalem, nakita nila doon nasa templo. Yun lang ho yung huling pagkakataon na nabasa natin ng patungkol kay Jose, na foster father ni parent ni Jesus. Maya Rodriguez Acohedo, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. Siya po ay nanatiling birhen si Maria. Yan po ang turo ng simbahan. Pangatlo, Immaculate Conception. Pag sinabing Immaculate Conception, nung ipinagbuntis ni Ana na kanyang nanay, si Maria, wala hong bahid kasalanan itong si Maria. Wala ho siyang bahid kasalanan. Bukod tangi, sa lahat ng mga Hudyo na babae sa panahon niya, bukod tangi ho si Maria, wala po siyang kasalanan. At ikaapat na Marian dogmas natin, hindi lang yung si Maria ay pinaniniwalaan natin ina siya ng Diyos, the Mother of God. Pangalawa yung perpetual virginity, na natili siyang birhen. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Pangatlo, yung Immaculate Conception na wala pong bahid dungis itong si Birheng Maria. Rego Perocho, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya ha, at sa inyong parish priest. Naniniwala din ho tayo nang namatay si Maria, hindi katulad natin na siya'y nailibing. Hindi ho. Yung kanyang buong katawang pisikal ay umakyat sa langit. Yun po ibig sabihin ng the glorious assumption. Yung kanyang pag-akyat sa langit, yung kanyang buong katawan, iniakyat ng Diyos sa langit. Yun po ibig sabihin. John Paul Ruby, maganda umaga, Brad. God bless sa buong pamilya ha, at sa iyong parish priest. Mga kapatid, mahalaga po itong pinaniniwalaan po natin. Now, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, sabi po ron sa paragraph 487 ng Catechism ng CCC, sabi ho din what the Catholic faith believes about Mary is based on what it believes about Christ. Kung ano daw ho ang pinaniniwalaan ng pananampalatayang Katoliko patungkol kay Maria, ito po'y nakabase kung ano ang pinaniniwalaan ng simbahan patungkol kay Kristo. Sabi ko nga ho kahapon, hindi pwedeng paghiwalayin ang mag-ina. Hindi pwedeng nakafocus ka lang kay Jesus Christ at babaliwalain mo yung nanay. Hindi pwede. Kaya nga pag nagdadasal tayo, di ba? Humihingi tayo ng tulong kay Birheng Maria. Rod Nicolas de, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya at sa inyong parish priest. Hindi ho ba? Pag nagdadasal tayo, hindi lang tayo sa God the Father Rome Recta, ika nga o dumidiretso, kundi lumalapit din tayo kay Virgin Mary para po hingi ng kanyang tulong, di ba? Yung bahagi ng ating dasal, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang sabi natin, di ba, pa nagdadasal tayo ng rosaryo, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Aliwa-liwanag Lumalapit tayo sa God the Father pa nagdadasal tayo, pero dumadaan din tayo kay Birheng Maria at nakikiusap. At sabi natin, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Ang sabi dyan, now and at the hour of our death. Amen. Humihingi tayo ng tulong, ng dasal, ayuda kay Birheng Maria sa tuwing tayo magdadasal sapagkat tayo makasalanan. Ngayon, sabi rito, now and at the hour of our death. Amen.
sa negosyo, pamilya, estudyante ka, may karir kang maganda na, OFWs ka, lumalapit ka kay Maria. Humihingi ka ng tulong sa panalangin. Hindi lang kapag ka nagdadialysis ka na, meron ka ng cancer, di ba? Nasa bingit ka ng kamatayan. Hindi lang dun lang tayo lumalapit, kundi ngayong malakas tayo, maganda trabaho. Yung mga OFWs natin na pabalik-balik na sa ibang bansa, wala namang problema, di ba? Nandun yung paglapit nandun yung respeto sa nanay. Si Birheng Maria ay nanay natin. Nanay na simbahang Katoliko Kaya nung maintindihan ko po yan, nahimasmasan po ko Mali pala yung turo ko. Biruin mo, for 37 years tayo nagpastor Mali yung aral natin. Opo, mali yung pagkaunawa kay Virgin Mary. Nung ako'y pastor pa ordinaryong tao, makasalanan din. Yun ang aking pananaw. Yun ang aming itinuturo. Yun ang itinuro sa Bible School, sa seminaryong pinanggalingan po natin. Si Maria, ordinaryong babae, makasalanan. Kailangan ng tagapagligtas. Pero mali pala. Nung mabasa ko ang Catechism of the Catholic Church, ang paniniwala pala ng simbahan na itong si Maria ay walang kasalanan. Immaculate Conception nga. Nung siya'y ipinagbuntis, nung siya'y ipinaglihi ni Ana na kanyang nanay, wala po siyang bahid. Walang dagta ng kasalanan. Nung siya'y pinagbubuntis, nung siya'y ipinanganak, nabuhay ng normal bilang babae sa panahon na yon, hanggang sa mamatay si Maria, walang kasalanan. Yun po yung Immaculate Conception. Bagamat limitado lang yun hanggang conception, pero naniniwala tayo sa turo ng simbahan, nung nabuhay siya ng normal bilang babae, hanggang sa kanyang kamatayan, wala tayong naniniwala tayong wala siyang kasalanan. Yun po yung dogmas na pinaniniwalaan po natin, mga kapatid. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nga po, she took the challenge. She took the challenge. Opo. Nasa edad na 13-14 nung panahon na yon, sabihan ka ng anghel, what a privilege, what a challenge. Tinanggap lang ni Birheng Maria yung hamon. Sabi nga po doon sa Catechism pa natin sa 491, sinabi po doon, may binanggit si Pope Pius IX na naiproklama niya noong 1854, the Most Blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserve, immune from all stain of original sin. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong si Virgin Mary, pinreserve ito. Wala itong kasalanan, mga kapatid. Kaya siyempre pipili lang yung banal na espiritu ng vessel ng paggagamitan. Kay Jesus, ang tagapagligtas at ang Diyos sa marumi? Hindi. Hindi pwede gumamit ang Diyos ng maruming tao. Kailangang linisin muna, mga kapatid. Yun ang pinaniniwalaan natin, na itong si Virgin Mary ay wala po siyang kasalanan. Tinatawag po siya ayon pa sa pagpapatuloy sa Catechism of the Catholic Church sa 493. The fathers of the Eastern tradition called the Mother of God, the All-Holy. Yun po yung tawag. The All-Holy. Panagya or Panagia. Na sinasabi ron na sineselebrate ho ng mga fathers of the Eastern tradition, free from any stain of sin, as though fashioned by the Holy Spirit and formed as a new creature. By the grace of God, Mary remained free of
personal sin her whole life long. Mga kapatid, tinawag din po si Maria ayon po sa pagpapatuloy ng Catechism of the Catholic Church na Divine Motherhood. Yun po yung nakalagay dito. Mary's Divine Motherhood. Tama lang ho na tawagin natin na si Mary, the Mother of God. Not only Mary, the Mother of Jesus, but Mary, the Mother of God. Alam mo mga kapatid, napakahalaga ho ito na maintindihan po natin itong bagay po na ito. Mga kapatid, meron akong nakita rito sa catechism na napaka-importante. Opo. Anong makikita natin dito kay Mary, mga kapatid? Ano yung makikita natin sa kanya? Ang sabi po rito sa catechism, sa 506, Mary is a virgin because her virginity is the sign of her faith, unadulterated by any doubt. Pag sinabing doubt, nag-aalinlangan. Walang bahid alinlangan. And of her undivided gift of herself to God's will. At ang sabi pa ng ating catechism, it is her faith, yung kanyang pananampalataya, that enables her to become the mother of the Savior. Mary is more blessed because she embraces faith in Christ than because she conceives the flesh of Christ. Meron siyang pananampalataya unadulterated by any doubt, walang pag-aalinlangan ng kanyang pananampalataya. Mary is more blessed dahil niyakap ni Maria, mga kapatid, ang pananampalataya kay Kristo. Yun, ganun kadakila yung ating ina. Ellen Rose Cuerpo, maganda umaga po. Mula sa Oslo, Cebu. God bless sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Kaya nga ho, ganun na lang yung ating respeto kay Virgin Mary. Hindi lang tayo pag nagdadasal, lumalapit din tayo sa Kanya at sinasabi natin, ipanalangin mo kami na makasalanan at kung kami mamamatay. Di ba? Ganun katindi. Inseparable yung mag-ina. Pag nagdadasal tayo, hindi pwedeng ihiwalay ang nanay. Bagamat naniniwala po tayo na ang pinakasentro ng simbahang Katoliko at nung aral natin, ang pinaka-focus, ang pinakasentro ng Pasko, hindi po si Pope Francis. Hindi po ang aral ng simbahan. Hindi po yung mga santo natin. Hindi ho si Virgin Mary ang pinakasentro ng simbahang Katolika. Ang pinakasentro ay ang Panginoong Jesucristo. Pero, bagamat si Kristo ang sentro ng Pasko, hindi pwedeng baliwalain ang nanay. Yun ang punto lang ni Brad Calix. Si Kristo tayo nakafocus sa ating kaligtasan. Ang catechism ay umiikot po sa turo ng Trinity, ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero, ang role ni Virgin Mary ay hindi pwedeng baliwalain. It's a puwera si Virgin Mary. Hindi po pwede. Napakahalaga, napaka-importante sa pananampalataya natin na bigyang parangal. Hindi pagsamba. We do not worship Mary, but we venerate her. Tumitingala tayo kay Virgin Mary sapagkat
she accepted the challenge na dalhin si Jesus Christ sa kanyang sinapupunan. And eventually, tawaging the Mother of God. George Quiles, bro, magandang umaga. God bless. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. At sa pagpapatuloy pa ng ating catechism dito sa 507, at once Virgin and Mother, Mary is the symbol and the most perfect realization of the Church. Yun po yung aral natin. Mary is the symbol and the most perfect realization of the Church. At ang sabi pa, the Church indeed, by receiving the Word of God in faith, becomes herself a mother. By preaching and baptism, she brings forth sons who are conceived by the Holy Spirit and born of God to a new and immortal life. She herself is a virgin who keeps in its entirety and purity the faith she pledged to her spouse. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Inang Maria dahil po sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagsunod. Yun ho doon kilala si Virgin Mary, sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Naisilang si Jesus na siyang pinakatampok natin kapag December 25. Ang pinakabida sa December 25, hindi si Pope Francis, hindi si Virgin Mary, hindi ang turo ng simbahan, hindi ang mga saints, kundi ang pinakatampok, ang pinaka-highlights sa tuwing darating ang Kapaskuhan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, huwag nating kakaligtaan ang nanay. Ang nanay ni Jesus, ang nanay natin, ang nanay ng simbahan Katoliko, si Virgin Mary. Gideon Rabalos, maganda umaga po. Elizabeth Malinaw Tapia, maganda umaga. Salamat for joining. Mga kapatid, as I close, yung binabanggit dito sa ating gospel reading sa Luke chapter 1, 35 to 45 ay napakahalaga, mga kapatid. Yung sinabi ni Elizabeth, "You are the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear." At nung bumisita nga po si Maria kay Elizabeth, natuwa ho yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth na si John the Baptist. Di ba? "For as soon as I heard your greeting, the baby within me," sabi ni Elizabeth, the baby within me, si John the Baptist ho yun, yung isisilang, "jump with gladness." Halos magkasunod lang ho Ilang buwan lang din ho ang pagitan. Naunang isinilang si John the Baptist and then si Jesus. Magkasunod lang ho Pero yung reaksyon ng bata sa sinapupunan ni Elizabeth, sabi dyan, jump with gladness. Mga kapatid, sa ating application, sa ating buhay, Louis Ryan Pascual, magandang umaga mula sa Nueva Ecija. Maraming salamat for joining at God bless sa iyong parish priest. Mga kapatid, kung nire-respeto natin yung nanay natin, ako nire-respeto ko yung nanay ko. Siya po yung retired secondary teacher. Major sa English. Graduate ng Lyceum. Nire-respeto ko yung nanay ko.
Nung napakinggan nyo yung aking public declaration nung December 3 sa aking birthday, nag-public declaration ako Nasabi ko ron, ako na si Al Calixtro ay niyayakap ko ang aral ng Simbahang Katolika Apostolika Romana. Hindi ba? Binanggit ko yun sa aking sa dulo. Renato Oghayon, bro, salamat San Agustin Parish Church, Cagayan de Oro. Meg Lubrido, salamat for joining. Alex Dugang, salamat bro. From Columbus, Ohio, USA. Bro, God bless Alex Dugang sa buong tropa natin dyan, sa buong pamilya at mga kamag-anak mo at sa parish priest dyan sa Columbus, Ohio, USA. Maraming salamat. Nabanggit ko rin mga kapatid doon sa aking video, hindi ba't pinasalamatan ko yung nanay ko? Ang sabi ko ron sa aking paunang salita, nagpapasalamat ako sa aking nanay na si Elsie Manlangit Calixtro, na isang retired secondary teacher, dahil sinamahan niya ako sa laban ng buhay. Sa mga pagkakataong kailangan ko yung isang ina, nandun yung nanay ko. Hindi ho yun na-miss. Wala akong naalalang eksena sa buhay ko na nagka-problema ako nawala yung nanay ko. Sa lahat ng dinaanan ko sa buhay, sa mga ups and downs ko, nandun lagi yung mama ko. Probably yung mama mo rin ganun din. Nung isilang ka, nung nag-aral po tayo, nung nagkatrabaho, nagkapamilya, sinong unang tinatawag natin? Wala naman tumatawag sa tatay Bihira yun. Pag nagkakasakit tayo, nanay ang tinatawag natin. Mag-aasawa tayo, kinakausap natin una nanay natin. Pumasa kayo sa board exam, oy God bless doon sa mga attorneys natin o sa mga public certified accountant natin, sa mga guro na pumasa, oy shout out Oo. Hindi ba't binalitaan nyo nung kayo pumasa sa bar exam at sa board exam ang nasa utak natin nanay natin, di ba? Pag nasusugatan tayo, pag nasasaktan po kayo mga kababaihan sa love life, sinong kinakausap niyong una? Nanay niyo. Kasi nakakaintindi sila. Di ba? Melinda Paklipan Cornelia mula sa Davao de Oro. God bless kapatid sa buong pamilya at sa iyong parish priest. Pakilagay niyo yung parish priest niyo sa comment para ma-shoutout natin na maayos. JB Akma, ang treasurer ng CFD Bacolod. Magandang umaga bro. Kung nire-respeto natin yung ating mga magulang sa lupa, yung ating mga nanay, dapat din mas irespeto natin, mas higit, ibig sabihin. Kung may respeto tayo sa ating mga nanay, mga lola natin, mas higit nating irespeto si Virgin Mary. Bakit po? Nanay ni Jesus yan Hindi lang siya the mother of Jesus, but she is also the mother of God. Ano ang papel ni Maria sa langit ngayon? Nagdadasal po para sa atin na nabubuhay pa sa lupa. Pag lumalapit tayo sa kanya, nagdadasal din siya doon sa mga suffering chair sa purgatorio. May pakialam yung nanay natin. Eduardo Ondo Bating, magandang umaga. Brad, salamat for joining. Ganun din sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Kung nire-respeto natin yung ating nanay, mas irespeto natin ang ating inang si Maria. Bukod tangi ang sabi ng Bible Bukod tangi. Walang kasalanan. Huwag nating itsapwera si Virgin Mary. Pag nagro-rosaryo tayo, laging kasama yan siya Sa mga laban natin sa buhay, huwag natin siyang kalimutan. Mga kapatid, pahalagahan natin si Virgin Mary. Kasi kung tatanggalin mo sa eksena, sa Biblia, si Virgin Mary, hindi kompleto. Tanggalin mo sa eksena si Virgin Mary, sa kwento ng Pasko, hindi
Malungkot yun. Bakit malungkot? Tanggalin mo yung nanay ni Jesus sa eksena? Hindi pwede. Hindi pwedeng tanggalin sa eksena si Virgin Mary. Laging nandun sa takbo ng church history, sa takbo ng sacred scripture, sacred tradition, at sa magisterium na babanggit ang ating inang si Maria. May 4 dogmas nga tayo, di ba? Yung binanggit natin kanina. Napaka-halaga po yun. Ay, salamat lang sa Panginoon sapagkat tayo po ay nabiyayaan ng Diyos na makabalik sa simbahang Katoliko. Iilang buwan pa lang ho akong Katoliko, mga kapatid. October 26, nang officially maging member ako ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag dito sa Bacolod. December 22 pa lang ngayon. Ilang buwan pa lang akong opisyal na Katoliko. Ilang buwan pa lang. Maraming taon pa yung mararanasan kong suffering, mga hamon ng buhay as I follow the Lord. Adolfo Gabato Villacura. Ipanalangin niyo po ako, no? Kailangan ko ng dasal. Yan po yung aking hiningi kay Father Darwin Gitgano nung kami mag-chat. Ako'y nag-ask ng prayer sa kanya. Sabi ko, sana maging matatag ako sa laban. Sa unahan, nagsisimula pa lang ako eh. Sa unahan, sa gitna, at sa dulo. Yung laban natin, hindi ho sa ngayon lang eh. Yung gitna nito, at yung dulo. Ang kaligtasan po sa Katoliko, hindi po katulad sa aming mga Baptist eh. Pag sumampalataya ka sa Panginoon, tumanggap ka sa Panginoon Diyos, may assurance ka of salvation kaagad. Yun ang paniniwala ko dati. Pero mali pala. Sa Biblia pala, ang kaligtasan natin ay nagpapatuloy. Continuous. We have been saved. 3 tenses natin salvation eh. We have been saved. Naligtas na tayo dahil sa kamatayan ni Kristo. Pero may pangalawa, we are being saved. Kasalukuyan, being. Kasalukuyan kang inililigtas, may laban. Lumalaban ka sa dyablo. At pangatlong tense ng ating salvation, hindi lang tayo, we have been saved. We are being saved. Pangatlong tense ng salvation natin, kapatid. We will, future yan. We will be saved sa dulo. Pero, we have to persevere. Hindi ho yan turo ng Protestante at Evangelical na tanggap ka sa Panginoon, pwede mo nang ma-sure yung kaligtasan mo. We have to persevere. Yun ang turo ng simbahan. Yung nagpapatuloy hanggang sa dulo ang maliligtas. Kaya kung tayo po ay nabinyagan, check. Tayo po ay dumaan sa confirmation ng bishop, check. O ano pang kailangan natin? Mabuhay tayo ayon dun sa state of grace. Adolfo Gabato Villacura, mula sa Mindanao. Maraming salamat. Ganon din kay Orlando Pabrique. Salamat for joining. Edremel Luberas Maribo. Mga tropa natin itong pastor sa His Life. Salamat bro for joining. Sa Cebu daw si Adolfo Villacura. Yan. God bless bro sa pamilya ha, at sa iyong parish priest. Yun po yung aral na simbahan eh. Kaya ho nagpapasalamat lang ho ko dahil for the past 37 years na iba yung turo natin. Binigyan ako ng Lord ng pagkakataon na maunawaan ang aral ng simbahan. Bigyan ako ng tsansa na mairespeto ko si Birheng Maria. Dati ho, hindi ako lumalapit sa kanya eh. Totoo lang. Wala ako masyadong paki sa kanya. Binabanatan ko nga ho sa pangangaral yan eh. Pero nung ako'y nilagay ng Lord sa tamang daan, hindi po sa dating daan ha, ako'y nilagay sa tamang daan, nag-iisang daan. Sa simbahang itinayo ng ating Panginoon Diyos, ang Iglesia
Katolika Apostolika Romana, nagpapasalamat lang ho ako sapagkat pribilehiyo ito. At ang aking panalangin sa aking kapwa pastor, mga missionaries evangelist, ay dumating sila sa punto ng buhay nila na magkaroon sila ng ganitong refleksyon. Sabi nga ni Bro Noe nung in-interview niya ako sino bang mag-aakala na itong 37 years na pastor magkakatoliko? Pinlano ko ba yon? Hindi ko plano yun Ang plano ko, Orthodox Church. Kasi ayon sa aking pagsisiyasat, pag-iimbestiga, dalawa lang naman ho ang tama. Nung hindi ako napunta ng Orthodox, ano ba ang tama maliban sa dalawa na yan? Katoliko. Wala nang iba. Lahat po ay mga sulpot na lang na denominations founded by men. Yan lang naman po ang founded by Jesus Christ, ang Orthodox Church saka ang Catholic Church Pero sino ba original dyan? Catholic Church. Dahil humiwalay ang Orthodox sa Catholic Church. Ayon sa church history. Wala ka nang mabasa sa Bible niyan. Ayon sa church history. Kaya masaya lang po ko na inilagay ako ng Panginoon Diyos sa simbahang Katolika. At sa akin nga, pakiusap nga sa aking mga kaibigang pastor, hayaan nyo na ako dito. Dito ako nilagay ng Lord, may ipapagawa si Lord sa akin dito. May isa akong pastor na na-meet kahapon sa 888, kasi tambayan ko po yan sa 888. Hindi ko siya maalala kung ano pangalan niya, Pero nung makita niya ako, pasalubong na, pauwi na kasi ako, huminto siya at kinumusta niya ako. Sabi niya, Pastor, kamusta? Hindi ko siya masyadong sinagot kasi nga, makakalimutin ako sa pangalan 54 na ako Nung sinabihan niyang huminto siya sa tapat ko, sabi niya, Pastor, kamusta? Ang tagal ko bago nagsalita. Siguro 1 minuto. Matagal na 'yon, 'di ba? Normally kapag may nakikita ka, 'di ba? May action. Ito hindi Nung makita ko 1 minuto, hindi ako nagsasalita Kasi inisip ko, ano pangalan nito? Saan ko siya nakita? Yun naman Yung lagi problema ko Hindi ko man kayo, halimbawa, mag-meet tayo, halimbawa, mapunta ako sa lugar nyo sa Cebu. Makita tayo sa mall. Hindi ko maalala pangalan mo, pero may something. Kasi baka nagkita na tayo. Ang sabi niya sa akin, Pastor, kamusta? After ng 1 minuto, ang sabi ko, okay naman. Tapos sabi niya, saan ka galing? Sabi ko, umikot-ikot lang ako rito sa 888. Naghahanap ako ng pwedeng maisuot. Wala man ako makita. Nung kahapon. Sabi niya, pupunta ako dito, papaayos ko yung aking relo, sabi niya. Papaayos ko, may tama itong relo ko, sabi niya gano'n. Nakangiti siya sa akin. Na hindi ko alam kung napanood niya yung aking video, yung aking public declaration. Mga kapatid, may ganong eksena sa atin na magpapasaya sa akin. Ipanalangin niyo po ko. Hindi lahat ng pastor natuwa nung ako'y nag-public, nagdeklara ako. Na nagulantang po ang Baptist community nung ako'y mag-public declaration. Hindi ho talaga siya ganun kadaling tanggapin. Yung aking long-time friend at disciple, way back 86-87, nung kami po ay 4th year high school ako ng panahon na yan, 86-87 sa Ramon Magsaysay, Cubao High School. Alma mater ko yan. Etong na-disciple ko, naturuan ko talaga to, ako nagturo na-disciple ko talaga naturuan ko ng doktrina ng Baptist, etc. Kasama ko kapag nagre-recess kami, etc. Hanggang sa nag-asawa siya, naging magkasama kami sa church, sa Southern Baptist ako dati. Ang sabi niya sa akin, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa'yo. Hindi kita maintindihan. Yun ang kanyang chat sa akin. At sabi ko lang sa kanya, bro, mag-usap tayo. Mabigat sa kanya kasi yun mabigat Alejandro Besinga, Kamaman-an, Cagayan de Oro, under kay Monsignor Ray Monsanto. Salamat Alejandro Besinga, God bless sa buong pamilya bro, at sa iyong parish priest
kay Monsignor Ray Monsanto. Laida Huntilla, maganda umaga po. From Diocese of Tagum City, Lectors Ministry Group in Christ the King Cathedral, Tagum City. Maraming salamat. At ganoon din kay Rodolfo Hernandez Jr. Salamat po sa inyong pagsama sa atin. Ipanalangin niyo ho ako kasi nababagbag yung kalooban ko kasi may mga nasaktan po talaga. Ang hirap makarecover. Maski na ikaw, barkada kita. Marami ko inikutan na grupo eh. Yung mga kaibigan ko sa Reform Circle, naging Calvinist din po ako for 10 years kasi. Sabi nung nagchat sa akin, hindi ikaw yung dating pastor na kilala ko eh. Sabi sa akin. Sabi sa akin nung isa sa mga staff ng Word of Life Bible Institute kung saan tayo nag-aral sa Laguna. International School po yan. Sabi sa chat eh, naninibago ako sa'yo. May nagsabi pa, ba't nagsasign of the cross ka na? Yan ba'y tinuro sa Bible? Sabi sa akin sa chat. Ito lang yung pakiusap ko sa lahat ng mga pastor na napapakinggan po ko. Hayaan nyo na po ako dito. Pangalawa, masaya po ako dito. Pangatlo, may ipapagawa sa akin si Lord dito. Hayaan nyo na po ako dito. Dito na ho ako mamamatay, mga kapatid. Ibabaon ako sa lupa pagkatapos ng mission ko bilang Katoliko. Hindi ho bilang Baptist na pastor. Okay na po sa akin yung batikos nyo. Tanggap ko ho lahat yan. Hindi ko ho lang ho pwedeng seryosohin yung mga sinasabi ng mga bashers ko kasi magkakasakit po tayo. Hindi ko na ho siniseryoso masyado yung masasakit at below the belt na sinasabi sa akin. Okay na po ako doon. Tanggapin nyo na lang ho yung realidad na wala na ako sa piling nyo. May bago na po akong pamilya. Parang pag-aasawa lang ho yan. Pabayaan nyo na po ko. Mabuhay ng tahimik. Pabayaan nyo na po ko. Yun po yung pakiusap ko sa inyo. At maging masaya po kayo sa desisyon ko. Yun lang po. Maging masaya lang po kayo. Hindi po tayo magkaaway. Kakampi ho tayo eh. Ang kalaban natin, Iglesia ni Manalo. SDA, dating daan. Ang tropa ni Kibuloy. Ang Freemasonry. Yun po yung kalaban natin. Ito mga born again mga Pentecostal brothers natin. Mga evangelical. Mga kapatid ho natin ito. Sa isang banda, mga kapatid natin ito at nananalangin no si Brad Calix na babalik sila sa simbahan kung saan sila galing. Ipagdasal niyo po ako sapagkat malaki po yung misyon ng Lord na ibinigay sa aking puso. Yung mga natutulong sa pansitan sa Negros, kakalampagin po natin yan. Yung mga dating Katoliko na pastor at missionaries, nagdadasal tayo na magkaroon sila ng reflection sa kanilang mga sarili. Nababalik sila sa kung saan sila nagsimula. Yan yung aking panalangin. Hindi ko sila pupuwersahin. Ako'y mananalangin, ako'y makikipagdialogo sa kanila. At sana ho i-grant ng Lord yung wish ng aking puso na bumalik sila habang nabubuhay pa sila. Maganda ho yun. Nababalik sila sa tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Yesus. Alright, manatili po kayong Katoliko, huwag kayong umalis. Maraming problema sa simbahan, hindi perfect yung ating parish priest, yung ating bishop, hindi yan sila perfect, nagkakamali rin ho. Pero, dahil po sa Panginoong Jesucristo, magpipersevere po tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Announcement lang ho, mga kapatid, bago tayo manalangin. Sa mga seryosong Katoliko na gusto nyong lumalim sa doktrina, puntahan nyo ang Factbusters PH sa YouTube. Zinke Shohoko. Sabi niya, hindi kasalanan, Brad, ang ginawa mo.
Yan ang tamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. I pray for you dahil binalikan mo ang totoong simbahang gawa ng ating Diyos. Good morning. Bro, salamat sa encouragement Oo. Sana dumami pa yung lahi mo na ganyan na sasabihin kay Brad Galix. So, maraming salamat. Factbusters PH mga kapatid sa YouTube. Type nyo lang yan, Fact, F-A-C-T, tapos yung Busters, B-U-S-T-E-R-S, tapos PH. Si Caborno ko, in-expose niya ang turo ng Iglesia ni Manalo, ang dating Daan ni Soriano at Nicky Buloy. Opo. Lomongo Curapao, Jason. Magandang umaga, bro. At sa kanilang Facebook page na The Beloved Catholic po, suportahan po natin ito mga kapatid. Naging mabunga yung aming seminar kahapon, ang Catholic Lay Apologetic Seminar o klase na ginawa doon sa St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish under sa leadership ni Reverend Father Hubert Habeliana. Oo. Tinalakay kahapon ang patungkol sa divinity ni Kristo. Saka yung bakit tayo nagsa-sign of the cross. Ito'y pakiusap ko sa inyo kung saan man kayong lugar sa Pilipinas. I-consider nyo maging member ng Catholic Faith Defenders, CFD. Bakit po? Importante ho yan Huwag kayong papayag na kayo ay babasta imbitahin ng mga Protestante at Evangelical. Inimbita kayo, pupunta kayo sa kanila. Anong po susunod nun? Ipapollow up na ho nila kayo kasi masisipag yung mga pastor. Masisipag yan. Pag was in-invite ka nila, pag nakinig ka na ng mensahe, tumaas ka ng kamay, tumanggap ka kay Kristo, pagtanggap mo yon, kinabukasan na sa bahay mo na yon. Papollow up ka na nila hanggang sa maturuan ka, magpapabautismo ka, wala ka na sa simbahang Katoliko. Para makaiwas tayo sa ganyan, i-consider nyo maging member ng CFD, Magtanong-tanong kayo sa inyong parish priest. Dito sa Bacolod, medyo maganda ang takbo ng CFD rito kumpara sa ibang CFD. Opo, organize ika nga. Masasabi ko yan kasi member ako ng CFD sa Diocese ng Bacolod Yung mga tagapagturo sa amin mga dekalibre. Mga nag-aaral talaga, hindi talaga yung sinasabi nila, alam nila. May basis, may basihan. Kaya I'd like to encourage you, maging member po kayo ng CFD Seryosohin nyo pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus sa turo ng simbahan. Sabi nga nung iba gusto maging member ng CFD kaso nasa trabaho ko, sabi ni Zinke. Doon sa mga available na wala naman kayo masyadong pinagkakaabalahan, i-consider nyo na ito. Mapasalalaki, babae. Ang maging tagapagtanggol ng turo na simbahang Katoliko. Importante po yan. Dito sa Bacolod, dire-diretso po, medyo mahigpit lang ho kami dito. Lalo na si Bro George, mahigpit po yan. Yung sekretary namin na dapat legit kang Katoliko. Kasi exclusive ito para lang to sa atin. Ang mga Protestante hindi pwede mag-sit-in dito. Kasi ang nakakatakot yun, pag nag-sit-in sila, kasi ang dulo nito, mako-convert sila sa Catholicism. Yun delikado sa kanila dyan. Kaya hindi ipinapayo mag-sit-in. Seryosohin nilang dumaan sa tamang pag-aaral ng simbahang Katoliko. Laida Huntilla from Diocese of Tagum City, CFD team. Among dakong pasalamat sa Diyos nga daghan, nakaroon ang namalig sa simbahang Katoliko. Uban sa mga intensyon sa Daily Rosary nga unta daghan na ang mahayagan. Naputol na. Salamat Ate Laida tuloy-tuloy lang po kayo sa Panginoon at sa aral ng simbahan. So yung sinasabi ni Brad Calix, i-consider nyo na maging member ng CFD para maipagtanggol natin yung ating aral laban sa ibang aral. Announcement lang po. Mga kapatid, meron tayong special broadcast sa A24. Itong Martes, meron tayong special broadcast si Brad Calix alas 11 ng gabi. Special broadcast po yan, 1 oras hanggang alas 12 bago tayo mag Noche Buena. Special broadcast yan, kaya let's meet together dito sa ating broadcast. Tuloy ang umaga natin, 6 to 7, kasama Sister Apple.
Tapos, 24, itong Martes na ho yan. Ito na yan, 24, alas 11 ng gabi, magbo-broadcast ako live, ha? Samahan nyo ako, ha? Sige. Hindi lang 24, kundi 31. Yung sa pagsasara ng taong 24, samahan nyo rin ako. Special coverage po natin yan. December 24, itong Martes, alas 11 ng gabi, at alas 11 ng gabi rin po sa 31. Samahan nyo po ako, ha? O, isang oras din ho yan. Bago tayo mag-ingay. Alam naman natin yan. Gusto ko lang i-announce ito dito sa aming parokya. Ang San Juan Nepomuceno Parish, Sumag, Bacolod City ay magkakaroon po ng Dinner for a Cause. 500 po yung halaga nitong ticket. Ang may temang ang pagpahayag, a manifestation of talents and variety show for a cause. Ang madilikom ho dito sa ticket na ito na worth 500, ito inisponsoran lang po si Brad Calix ng isa sa mga magandang loob po. Mapupunta po ito sa helicopter ceiling pa ng simbahan namin dito sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish. Opo. Sa mga kasamahan ko po dyan sa simbahan at sa mga kaibigan natin dito sa Bacolod, baka ho pwede nyo kaming tulungan. Yan. Ito po'y personal na panawagan ni Brad Calix. Baka naman. Yan. Ha? Kung gusto nyo tumulong sa amin, kayo po'y taga Bacolod na iba kayong Paris. Mag-chat lang ho kayo sa akin, ha? Sabihin nyo, Brad Calix, pwede bang pahingin 3 ticket? Yan, di ba? Hindi ho pahingi, bibilihin po ninyo, ha? Yan. Pero doon sa mga kasama namin sa simbahan, punta po kayo sa admin natin sa opisina, ha? Para ho maka-avail kayo nito para pantulong natin sa ating simbahan. Yan. Shoutout ako sa aking parish priest kay Father Luan Torrefranca. Pans, maganda umaga. Ganon din kay Father Roberto. Maraming salamat. January 5 ho mangyayari yan. Next year pa naman, 2025. Sunday po yan, Feast of the Lord's Epiphany. Alas 6 ng gabi ho yan. Diyan gaganapin sa covered court ng San Juan Nepomuceno Parish. DYAF sa ating station sa Bacolod, 1143 kHz. You can drop by actually. Kung kayo po'y taga Bacolod, magkakatabi lang ho yan. Ang San Sebastian, ang Katedral, yung kung saan tumutuloy si Bishop Patricio, at nasa tabi lang ho yung station natin, ha? Under po yan sa leadership ng OIC natin na si Father De Ramas. Opo. Kung gusto nyong tumawag, tawag lang 475-0428 sa kanilang cellphone number na 0906-453-1921. O di kaya, drop by kayo ron, ha? Kung may time kayo. Edwin Digomio, maganda umaga. Good morning bro. Sana bro, mayroong mga catechism online or mga live katulad nito. Nga pala, doon po sa ating YouTube channel na State of Grace, no, ni Brad Calix, meron ako YouTube channel. Tinulungan tayo ni Cabornok. Punta kayo doon sa YouTube channel natin, State of Grace TV. Opo. Yung conversion ko nandun. Punta kayo doon, State of Grace. Kulay pula ho yan, may krus po yan sa gitna. Yan yung palatandaan yan para pag tinype nyo sa YouTube, State of Grace TV. Hindi po yung TV yung sakit, ha. V po yung dulo. Oo. TV. Yun. Inaano ko lang kasi baka mamali po kayo ng type. Opo. Si Aika Ekat, maganda umaga. Mula sa Leyte. Maraming salamat. Plano ko yan, Brad, na Bro Edwin, doon sa YouTube na magsisiris ako ng catechism. January. Yun yung isa sa mga content natin doon, ha? Oo. At marami pang iba. So ipagdasal lang ho ninyo, mahirap kasi yung preparation Yun ang pinakamahirap sa lahat. At salamat na lang kay Cabornok dahil napakatyaga. Labor of love naman yan. Sabi ko nga sa kanya, pag medyo okay na ako, mapapadalas kami sa Sanders. So, salamat Cabornok, ha, sa effort. Mula sa Kabuyaw, Laguna, si Albert Madrona Belsondra. Magandang umaga po. God bless sa pamilya, sa inyong parish priest. Ganon din kay Fulgencio Pasigna. Maraming salamat. Okay? Tandaan nyo, ha, sa Martes, special coverage tayo, special broadcast 24, alas 11 ng gabi.
At sa December 31, alas 11 ng gabi, meron tayong special broadcast. Alas 11 po yan ha, hanggang alas 12 midnight. Yun. Sige, mag-pray na tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat sa buhay ni Virgin Mary na dahil po sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, nangyari po na naisilang si Jesus na siyang tagapagligtas at pinakasentro ng simbahang Katoliko. Maraming salamat kay Virgin Mary sa kanyang pananampalataya at pagsunod. Sana ganun din ho kami. Tanggalin niyo sa amin yung pagiging rebelde ng puso namin. Mga palasagot na mga anak sa mga nanay. Sana hindi na ganun. Mairespeto namin yung nanay namin sa lupa. Especially po si Virgin Mary. Na siyang merong malaking papel na ginagampanan sa langit. Siya po ay nag-i-intercede sa lahat ng mga banal sa lupa. Even sa purgatorio. Ang church po doon na nagsasuffer. Pansamantalang suffering lang yun kasi nililinis bago umakyat sa langit. Maraming salamat po, Ama, sapagkat kayo ay napakabuti. Pagpalain niyo po itong ika-4 na Advent Sunday. At kami nagdadasal sa aming kay Pope, para kay Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay ang kanyang health. Yun po yung concern namin para kay Pope Francis. Talagang may edad na siya at madalas po kanyang travel sa iba't ibang bansa. Ingatan niyo po siya. Pag-pray namin ang inyong pagtulong sa kanya. Sa lahat ng mga kardinal sa Vatican, ingatan po ninyo. Ang bumubuo ng magisterium. Dalangin po namin ang inyong kalooban sa kanila. Pag-pray namin lahat ng bishops. Yung bishop namin sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, bigyan niyo po siya ng talino at gabay. Magandang kalusugan din ho. At sa lahat ng mga kaparian sa buong Pilipinas, kami nagdadasal na makaiwas sila sa anumang mortal sin. Na lagi sana silang nasa state of grace. Magsimula sa aming Pope Francis, going down sa mga kardinal sa Vatican, sa lahat ng bishops, lahat ng pare, sa lahat ng diakono, sa lahat ng mga seminarista, at sa mga lay ministers, at even sa parishioners. Panalangin po namin na tulungan nyo kami. At yung mga tagapakinig ng Kabrad, pagpapalain po ninyo yung aming mga OFW sa iba't ibang bansa. Panalangin namin ang inyong gabay, ang inyong pagpapala. Samahan nyo kami sa maghapong ito. Makadalo sana kami sa misa. At mabigyan namin ng prioridad dyan, ang pagdalo sa misa. Lalo na ang pakikinig sa homily at sa pag-join sa Eucharist na siyang pinakapresensya ng aming Panginoong Yesus. Lord, dalangin ko ang mga kapastoran, ang mga missionaries, ang mga evangelist na mga protestante at evangelical. Sana dumating sila sa punto ng kanilang buhay na magkaroon sila ng reflection, na magbalik loob sa simbahang Katoliko bago mahuli ang lahat. Gamitin niyo po ang inyong lingkod kasama si Bro Noe Dora at iba pang mga converted pastors na magawa namin yung misyon na pinagagawa niyo sa amin, lalo na sa akin dito sa Negros. Tulungan niyo po ako na magawa ko yung pinapagawa niyo sa direksyon at otoridad ng aming Bishop Patricio Buson. Maraming salamat, Ama, sapagkat ilang araw na lang we will be celebrating the birth of Jesus Christ. Ang founder ng simbahang Katolika, ang pinakasentro ng simbahan, ang Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo kami. Maging matino kaming Katoliko simula sa araw na ito hanggang sa pagparito ni Kristo. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Jomar Manlangit Susilia, bro, maraming salamat. God bless sa iyong may bahay at kay Tia Daisy dyan sa Punillo, Quezon, at sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Virac, Catanduanes, sa lahat ng mga Bicolano po. God bless. Sama nawa kayo ng Panginoon Diyos sa aking mga katropa noong 86-87 sa Ramon Magsaysay, Cubao High School, na mga Catholic na aking mga kaklase.
Magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan ha, December 24, Martes, alas 11 ng gabi, special broadcast ni Brad Calix. Samahan niyo po ako at December 31, 24 and 31, alas 11 ng gabi, maliban pa sa ating regular broadcast na alas 6 hanggang alas 7. Nakasama si kapatid na Apon. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, at sa ngalan po ng aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca at Father Robert Nobles. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare natin yung video na to ha. Punta kayo doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Ha? Type nyo sa YouTube, State of Grace TV. Yan, andun yung conversion natin ni Brad Calix. Pakishare po yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. Happy Lord's Day and bye for now.